Magandang araw, Pilipinas! Hatid po namin sa inyo ang mga pagkilos at direktiba ng Pangulo nitong nakalipas na linggo. Mula sa pagpapalakas pa ng sektor ng agrikultura, pagpapalawak ng food stamp program, hanggang sa pagbibigay halaga sa kapakanan ng mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc at marami pang iba. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nitong nagdaang buwan, sunod-sunod ang naging pamamahagi ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng bigas sa maraming benepisyaryo sa iba't ibang probinsya. Kasabay niyan, ipinaliwanag rin niya kung bakit nga ba puspusan ang kanyang pagkilos para tugunan ang isyu sa sektor ng agrikultura. Nang maupo sa pwesto, isa sa binigyang diin ng Pangulo ay ang planong pagpapaibayo ng sektor ng agrikultura ng bansa. Kaya naman nang maharap sa mga isyu ng supply at presyo ng agricultural products ang Pilipinas nitong nakaraang mga buwan, tiniyak ng Pangulo bilang kalihim rin ng Department of Agriculture na kanila itong tutugunan. We have all heard the issues of food supply, of food prices, of supply chain problems. And these are all of the things that we have to overcome if we are going to be able to say that the Department of Agriculture has achieved its ultimate goal. Sa usapin ng bigas, iba't ibang pagkilos na ang ipinatupad. Nariyan ang pagpapataw ng mandated price ceiling sa kada kilong presyo ng regular at well-milled rice para makabili ng mas murang bigas ang publiko. Nagpatupad rin ng cash aid para sa mga apektadong rice retailers, kasama na dyan ang mga sari-sari store na nagtitinda rin ng bigas. 15,000 piso na tulong ang kanilang matatanggap bilang pambawi sa nalugi nila dahil sa pagpapatupad ng price cap. At tinitiyak rin na hindi mapapabayaan ang mga magsasaka. Kamakailan lang itinaas ang buying price ng National Food Authority para madagdagan daw ang kita ng mga magsasaka. Ilang lamang yan sa marami pang pagkilos ng Pangulo para sa agrikultura. Kaya naman kasabay ng pamamahagi rin ng tulong ng Pangulo sa maraming benepisyaryo ng pamahalaan sa Iriga City. Ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit nga ba puspusan ang pagkilos niya para sa agrikultura. Imposibleng may galaw ang presyo ng kahit na ano na agrikultura na hindi maapektuhan ang ibang sektor. Fundamental yan eh. Katunayan, sa mismong talari ng Philippine Statistics Authority, makikitang nangunguna ang food commodity sa may malaking kontribusyon sa mabilis na paggalaw ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Bukod sa epekto ng malalakas na bagyo sa produksyon ng iba't ibang agricultural products, isa rin sa nakikitang problema ang malalang isyu ng smuggling at hoarding. Kaya't nang ipinamahagi rin sa Pantawid Pamilyang Pilipino beneficiaries sa Maynila ang libo-libong sako ng mga nasabat na bigas. Muling iginiit ng Pangulo ang pagsusulong ng mas malakas na paglaban sa gawaing ito na nagpapahirap sa sektor ng agrikultura. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga iligal na operasyong ito. Habang patuloy rin ang pagkilos na mapababa ang presyo ng bigas, hindi naman inaprubahan ng Pangulo ang suhesyong pagbaba ng taripa para sa imported na bigas. Ipinag-utos rin ang pagbibigay prioridad sa mga farm-to-market project na layong mas maging magaan
ang paghahatid ng mga produktong agrikultura sa merkado. Sa ngayon, nasa 51% na ang natapos sa FMR projects ng administrasyon, kung saan mahigit 60,000 kilometer pa ang dapat makumpleto. Pinasuspindi rin ng Pangulo ang koleksyon ng pass-through fees upang matiyak na magiging mabilis ang pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang lugar sa rehiyon. So it's really about the ease of doing business and to simplify, again, the procedures that are required for a transporter to bring the produce, especially from the farm, to the market. At ang pagpapaibayo nga ng agribusiness ay bahagi pa rin ng target sa ilalim ng inilunsad na National Innovation Agenda and Strategy Document 2023 to 2032. Habang isinusulong naman ang sektor ng agrikultura para sa hangaring makamit ang food security sa bansa, pinalalawak rin ng Pangulo ang pagtugon sa usapin ng kagutuman sa pamamagitan naman ng food stamp program. Nitong Hulyo lang nang ililunsad ng Department of Social Welfare and Development ang food stamp program, isang pagkilos sa ilalim ng Walang Gutom 2027 campaign ng Pangulo. Ang pilot run ito sa Tondo, Maynila na may 50 pamilyang mga benepisyaryo, dinala na rin mismo ng Pangulo sa Dapa, Siargao. Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang araw-araw ang kanilang mga gawain. 50 mga pamilya mula sa Siargao ang natukoy rin para maging bahagi ng pilot run ng programa. Pinangunahan pa nga mismo ng Pangulo ang pamamahagi ng Electronic Benefit Transfer Cards o EBT cards sa kanila. Isa sa tumanggap ay si Meriam Condoloy. Kwento niya, malaki raw ang maitutulong nito para sa kanilang pamilya. Sa hirap po ng buhay ngayon, tsaka sa lalo na sa pagkain, sa pag-support sa mga bata, lalo na't nag-aaral sila. Salamat dahil isa po kami sa napili. Gaya ng iba pang mga benepisyaryo, ang kanilang Electronic Benefit Transfer Card ay maglalaman ng 3,000 pesos kada buwan na magagamit lamang nilang pambili ng food items sa mga natukoy na pamilihan ng otoridad. Sa Siargao, may 3 munisipyo na napili para sa pilot natin. Tulad ng sinabi ng ating Pangulo, mandato ng DSWD, pangalagaan ng ating pinakamahirap na mga kababayan, lalong-lalo na pagdating sa aspeto ng pagkain o food security. Ibig sabihin naman ito, 100 pamilya na ngayon ang benepisyaryo sa pilot run ng food stamp program. Dahil naman sa maayos daw na takbo ng programa, palalawakin na rin daw ng Pangulo ang pagpapatupad dito sa mas marami pang mga benepisyaryo. Now, I would have to say that it's proceeding smoothly, and we will be upscaling it within the next month or so. We are aiming at the next phase of this rollout. We are already looking to 30,000 families to be beneficiaries. Muli namang nagpasalamat ang Pangulo sa Asian Development Bank, World Food Program, United Nations at sa bansang France dahil sa kanilang tulong na maisakatuparan ang programang ito. Sa itinataguyod natin na bagong Pilipinas, walang gutom. Walang gutom at lahat ng mga Pilipino ay produktibo at may positibong pananaw sa buhay. Oras na matapos na ang pilot implementation ng programa, target ng magkaroon ng 1 milyong pamilyang benepisyaryo ng food stamp program na ito. Sa aming pagbabalik, marami pa tayong tatalakaying mga usapin na tinugunan ng Pangulo, gaya na lamang sa aspeto ng kabuhayan at kalusugan. Kaya huwag kayong aalis, tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Kaibigan, if your relationship with your partner is full of dishonesty, lies, and you're just being fake, then that's a red flag. It's like sharing fake news to people on the internet. IBC 13 strongly believes that fake news is abuse, and it's definitely a red flag. Because misinformation
Misinformation causes harm to people, to an organization, and even to loved ones. Let's not be toxic or be a red flag. Let's be green flags and spread factual news, because fake news is abuse. Magandang balita po para sa sektor ng mga manggagawa dahil kamakailan lang pinirmahan ng Pangulo ang pagsasabatas ng Trabaho para sa Bayan Act, habang sinertipikahan rin bilang urgent ang isa namang panukala para sa mga Pinoy na mandaragat. Nitong nakaraang Hulyo, iniulat ng Philippine Statistics Authority na nasa 95.2% o halos 45 milyon sa ating mga kababayan ang may trabaho, habang higit 2 milyon naman ang naghahanap pa ng mapapasukan. Kaya naman, para mapag-ibayo pa ang sektor ng mga manggagawa sa bansa, pinirmahan na ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasabatas ng Trabaho para sa Bayan Act. The law will help us solve the various challenges plaguing our labor sector, such as low-quality jobs, skills mismatch, and underemployment, among others. Itinakda ng batas na ito ang pagbuo ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council na pamumunuan mismo ng National Economic Development Authority o NEDA. Makakatuwang din ng NEDA sa pamumuno ng Council ang Department of Trade and Industry at ang Department of Labor and Employment. Bahagi ng kanilang trabaho ay ang paglikha ng isang master plan para sa paglikha ng marami pang mga trabaho at pagbangon din ng sektor mula sa maraming hamon. Hinihikayat naman ang lahat ng mga ahensya at lokal na pamahalaan sa bansa na makipag-ugnayan sa Trabaho para sa Bayan Interagency Council nang maisama sa mga programa at polisiya ng mga ito ang bubuuing master plan ng Council. With this concerted effort, I'm confident that we will not only achieve the goals of this law, but we will also realize our vision of Bagong Pilipinas. Sabi naman ng Pangulo, kasama rin sa makikinabang sa batas na ito ang mga nasa micro, small and medium-sized enterprises o MSME. We will continue to provide support and other incentives, such as increased access to financing and capital to promote self-reliance and spur employment generation. Target din daw kasing tugunan ang kinakailangang pagpapaunlad ng mga kakayahan ng mga manggagawa sa mga maliliit na negosyo, pati na rin ang pagsusulong ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa ganitong pagnenegosyo. Pati raw ang iba pang mga employers sa pribadong sektor makatatanggap rin ng incentives. We will also incentivize employers, industry stakeholders, and private partners who will facilitate skills development, technology transfer, and knowledge sharing amongst our businesses and our workers. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang magkabilang kapulungan ng Kongreso para sa mas mabilis na pagsusulong ng batas na ito para sa pagbibigay oportunidad sa ating mamamayan. Sa pagpasa ng batas na ito, binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Kaya samahan po ninyo kami sa pagsisiguro sa tagumpay ng batas na ito at sa pagpanday ng isang maunlad at bagong Pilipinas. Bukod naman dyan, isang panukala pa ang sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent, ang Magna Carta for Seafarers. Sa isang liham ng Pangulo para sa Senado, binigyang diin din niyang layunin nitong tugunan ang kinakailangang training at accreditation ng libo-libong mga mandaragat na Pinoy para sa kanilang mga trabaho. Halimbawa na lamang sa European market.
Sa pamamagitan nito ay matitiyak ang international community na sumusunod ang Pilipinas pagdating sa international standards. Ang liderato ng Senado makakaasa naman daw sa pagtalima sa direktiba ng Pangulo na pabilisin ang pagtugon sa panukala. Sa dami po nating OFWs na seafarers, matutuwa po sila dito at magiging batas na po ito. Ang panukalang ito kasi bahagi rin ng 20 mga panukalang natukoy bilang Common Legislative Agenda ng Senado at Kamara at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang punong ehekutibo. Kabuhayan at kalusugan naman ang sabay na matutugunan ng paglalagda ng isang Memorandum of Understanding na sinaksihan mismo ng Pangulo nitong Huwebes. Isa itong kasunduan sa pagitan ng Department of Health at ng Commission on Higher Education. Noong ikalawang State of the Nation Address ng Pangulo nitong Hulyo, isa sa kanyang pangako ay ang pagtugon sa kakulangan ng healthcare professionals sa bansa. To address the current shortage of healthcare professionals in our country and to help us achieve our goal of universal healthcare, we are greatly expanding our medical and nursing education programs. We will push the envelope even further. We are helping nursing graduates hurdle their board exams so that they will obtain their licenses and join our pool of healthcare professionals. At makalipas lang ang ilang buwan, ganap na napirmahan ang isang kasunduan na mahalagang bahagi rin ng pagsasakatuparan ng pangakong yan ng Pangulo. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng Department of Health at ng Commission on Higher Education para sa pagpapaunlad ng Clinical Care Associates Upskilling Program. Overcoming the handicaps of our healthcare system will always be a top priority. Since our medical professionals are critical to the success of this goal, it is important that we meet their needs, then the need for more of them swiftly. The Memorandum of Understanding that has been signed here today is among our solutions to this key concern. Sa ilalim ng kasunduang ito, tatanggap ng underboard nursing graduates ang iba't ibang private at public hospital sa bansa bilang karagdagan sa kanilang workforce sa loob ng isang taon, habang tinutulungan rin ang mga itong ihanda ang kani-kanilang sarili para sa pagkuha at makapasa sa board exams. Those nursing graduates who have taken their boards and have not been able to pass the boards this time will be allowed to work nonetheless if they can establish their competencies in certain subjects of the nursing curriculum. And that way they can get to work immediately. At the same time, we give them the opportunity to attend tutorials, to attend classes, to review, so that the next time the boards come around, they have a better chance of passing those boards. Ayon sa datos ng Department of Health nitong nakaraang Disyembre, higit sa 100,000 mga nurse ang kinakailangan pa sa bansa. Yun nga lang, sabi ng Professional Regulatory Commission, 53.55% lang ng mga rehistradong board passer nurses sa bansa ang nagtatrabaho ngayon sa ating health sector. Kaya naman, bilang bahagi ng Clinical Care Associates Upskilling Program, kung ang isang underboard nursing graduate ay hindi agad nakapasa sa unang taon nito sa programa at unang take ng board exams, maaari pa siyang mag-renew ng isa pang karagdagang taon para patuloy na makapagtrabaho sa healthcare institution at muli pang sumailalim sa marami pang paghahanda kaugnay ng susunod niyang pagkuha ng board exam. Ang ideyang ito ay suhestyon mismo ng Private Sector Advisory Council on Healthcare. Kaya malaki rin ang pasasalamat ng Pangulo sa hanay ng pribadong sektor na katuwang ng pamahalaan para sa layuning punan ang mga pangangailangan sa sektor ng kalusugan sa bansa. Coming together of several groups to achieve this MOU only proves how important it is that unity is there if we are to realize our very important endeavors. Indeed, the nation cannot and will not stand on the grit and energy of just a few. Bumuo naman ng Joint Administrative Order ang DOH at CHED kaugnay ng utos ng Pangulo tungkol sa maayos at epektibong pagpapatupad ng programang ito para matiyak ding pasok dito ang global standard. Hinihikayat naman ng Pangulo ang marami pang underboard nursing graduates sa bansa na gamitin ang pagkakataong ito na handog ng pamahalaan. I invite you to participate and witness just how much development we can bring
to the healthcare sector and the nation while you work to fulfill your most noble calling. So let me say it again. We will not stop working until we address every major problem hindering our people from living their best and healthiest lives. Kasabay niyan, siniguro rin ng Pangulo ang patuloy na pagsusulong ng mga pamamaraan para dumating ang araw na mas mabigyan ng pagkakataon ang mga nurses at iba pang Filipino medical professionals na piliin na lamang maglingkod para sa kalusugan ng mga kapwa natin dito sa Pilipinas. Sa amin pong pagbabalik, tungkol naman sa patuloy na pagtatanggol sa ating teritoryo at ang pinangunahan ng Pangulo na pagbibigay pugay sa ilang natatanging individual sa bansa ang ating tatalakayin. Kaya naman, tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Mga batas na sinusuri, binubusisi sa House of Representatives at Senado, bantayan po natin tuwing linggo, 10 o'clock in the morning sa programa. Ito ang Kongreso. Walang mintis na pagbabalita. Inyong matututukan. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aabot sa mahigit 100 pamilya ang 2 minutong news updates. Ihahati sa inyo buong maghapon. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Sa mariing pagtutol sa inilagay na floating barriers ng China sa nasasakupan nating Bajo de Masinloc, kapakanan ng mga mangingisda ang isa sa binigyang diin ng Pangulo kasabay ng paninindigang atin ang nasabing bahagi ng karagatan. Habang nagsasagawa ng routine maritime patrol sa bahagi ng Bajo de Masinloc kamakailan, nadiskubre ng Philippine Coast Guard ang inilagay na floating barriers na ito ng Chinese Coast Guard sa nasasakupan nating karagatan. Maituturing daw itong navigational hazard. Kaya sa pag-uutos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., tinanggal ng Philippine Coast Guard ang floating barriers. Ayon sa Pangulo, noong araw na maalis ang floating barriers, halos 200 tonelada ng isda ang nahuli ng mga mangingisda sa naturang bahagi ng karagatan. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n at maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Kamakailan lang sinabi na rin mismo ng Philippine Coast Guard na paiigtingin ng muli ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Habang ang mga mambabatas naman nagdesisyon na buhusan ng confidential at intelligence funds ang mga ahensyang gaya ng Philippine Coast Guard at ilan pang security agency bilang bahagi ng pagpapalakas pa ng pagprotekta sa ating mga nasasakupan. Mismong si Defense Secretary Gilberto Teodoro rin ang nagsabi na kailangan igiit ng Pilipinas ang ating karapatan sa ating teritoryo. Ang Pangulo naman iginiit na hindi naghahanap ng away ang Pilipinas. Pinoprotektahan lamang nito ang karapatan ng mamamayan, lalo na ng mga mangingisda sa ating teritoryo na inaangkin ng iba. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daan-daang taon na. Sa ngayon, maraming mga bansa na rin ang nagpahayag ng interes na sumama sa Pilipinas para sa pagsasagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea. At kamakailan lang, nakausap rin mismo ng Pangulo si French President Emmanuel Macron. Isa sa kanilang napag-usapan ay ang mga isyu ng seguridad sa West Philippine Sea.
Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa suporta ng French government tungkol sa paninindigan ng Pilipinas alinsunod sa international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Nakatakda ring bumisita sa bansa si President Macron bago matapos ang taon. Hindi rin naman pinalampas ng Pangulo na bigyang pugay ang kinikilalang bayani ng Pilipinas, ang mga piniling magserbisyo sa mga Pilipino. Aniya, kailan may hindi matutumbasan ang kanilang sakripisyo para sa ating bansa. Dahil sa kanilang katapangan, napanatili ang isang ligtas, maayos at payapang Pilipinas. Sila ang yumaong mga kasapi ng sandatahang lakas, ang ating mga kapulisan at iba pang mga ununiformed personnel na inalay ang buhay para sa bansa. Kaya bilang pasasalamat, isang mahalagang pagtitipon ang isinagawa para sa kanila na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanilang halimbawa ay patunay sa likas ng galing, tapang at dangal ng mga Pilipino at sa di matatawarang pagmamahal natin sa ating bansa. Maraming salamat sa ating mga bayaning hindi lamang namuhay at nabubuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino at sa isang sangkatauhan. Bilang kapalit din sa kanilang serbisyo, ipinangako ng Pangulo ang mabilis na paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga naulilang pamilya ng mga ito. Sa hiwalay namang kaganapan, sa panunumpa ng ikalawang batch ng mga bagong general ng Philippine National Police, tiniyak din ng Pangulo ang buong suporta sa hanay ng pulisya para sa patuloy nilang pagtugon sa kanilang mandato. Kasabay niyan ay ang isang mahalagang paalala muli ng Pangulo sa kanila. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, walang puwang para sa hanay ng ating kapulisan ang korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang katiwalian ng mga ilegal na gawain. Binigyan din pa niya ang kahalagahan ng rule of nation approach para naman wakasan ang laban kontra ilegal na droga. Gayunpaman, hindi niya isinantabi na isang mahirap at nakakapagod na trabaho ang paglilingkod sa taong bayan. Gaya na lamang ng katangi-tanging ipinamalas na serbisyo publiko ng 10 awardee ng 2023 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Your exemplary work as academicians, soldiers, and police officers are always the most demanding, exhausting, and wearisome professions that we have to undertake. Nevertheless, yours are also the most important and hopefully the most rewarding and fulfilling vocations that there are. Dagdag pa ng Pangulo, ang kanilang mga naisakatuparan ay malaking ambag para sa pagkamit ng isang bagong Pilipinas. At yan po ang mga mahahalagang pagkilos na isinagawa ng Pangulo nitong nakalipas na mga araw mula sa aspeto ng agrikultura, kagutuman, kabuhayan, kalusugan hanggang sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Kaya naman sa mga susunod na linggo, muli niyo po kaming samahan para sa pagtalakay ng mas marami pang hakbangin ng Pangulo. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan.